Mga idol, isa na namang exciting na laban ang ating aabangan ngayong July 17 sa PBA Season 50 Governors Cup kung saan magtatapat ang Blackwater Bossing at Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Isa itong match-up na siguradong maraming fans ang tututukan. Parehong gustong makuha ng mahalagang panalo ang dalawang koponan habang maaga pa lamang sa eliminations. Alam naman natin na sa maikling conference tulad ng Governors Cup, napakahalaga ng bawat panalo dahil maaari itong makaapekto sa magiging pwesto ng isang team sa standings. At isa pa sa mga dahilan kung bakit exciting ang laban na ito ay dahil nagherap na rin ang dalawang koponan noong nakaraang Commissioner's Cup. Bagamat marami ng pagbabago sa kanilang mga imports at lineups, magandang balikan kung ano ang nangyari sa huli nilang pagharap bago natin pag-usapan ang mga dapat abangan ngayong Governors Cup. Kung inyong matatandaan, nagharap ang Blackwater at Magnolia nung nakaraang Season 50 Commissioner's Cup at maraming fans ang nagulat sa naging resulta. Dahil sa pagkakataong iyon, ang Blackwater ang nakakuha ng panalo laban sa Magnolia sa score na 97-91. Isa iyon sa mga pinakamalaking upset nung conference dahil marami ang nag-aakalang Magnolia ang may lamang bago magsimula ang laro. Sa kabuuan ng laban, naging dikit ang laban mula umpisa hanggang dulo. Ilang beses mang lagtangkang makahabol ang Magnolia, laging may sagot ang Blackwater sa bawat run na kanilang ginagawa. Ngunit, syempre, hindi na natin pwedeng gawing pangunahing basehan ang naging resulta ng laban na iyon. Una sa lahat, iba na ang conference. Pangalawa, pareho nang may bagong imports ang dalawang koponan. At pangatlo, marami na ring adjustments ang parehong teams matapos ang kanilang naging kampanya noong Commissioner's Cup. Kaya kahit nagwagi noon ang Blackwater, hindi ibig sabihin ay ganoon din agad ang magiging resulta ngayong Governors Cup. Isa sa pinakaaabangang bahagi ng laban na ito ay syempre ang import matchup. Para sa Blackwater, malaking inaasahan ang kanilang reinforcement na si Kentrell Barkley. Kilala siya bilang isang athletic at physical na import na kayang tumulong sa scoring, rebounding at depensa. Isa rin siyang player na komportable tumakbo sa transition, kaya maaari siyang maging malaking armas ng bossing sa fast break opportunities. Sa kabilang banda naman, para sa Magnolia, naroon si KJ Buffin. Isa rin siyang versatile forward na may kakayahang gumawa ng puntos sa iba't ibang paraan. Bukod sa kanyang scoring, inaasahang ding makakatulong siya sa rebounding at depensa, bagay na napakahalaga sa sistema ng Magnolia. Kaya malaking tanong ngayon kung sino sa dalawang imports ang mas mabilis makaka-adjust sa takbo ng laro at mas makakatulong sa kanilang buong koponan. Dahil alam naman natin na sa Governors Cup, napakalaking bagay ng magandang performance ng import lalo na sa mga dikitang laban. Pagdating naman sa mismong laban, maraming magandang match-up ang maaari nating abangan. Sa papel, masasabi nating mas lamang ng bahagya ang Magnolia. Hindi lamang dahil isa sila sa mga pinaka-consistent na koponan sa PBA sa nakalipas na mga taon, kundi dahil kilala rin sila sa kanilang disiplinadong depensa at maayos na execution sa half-court offense. Kapag nakuha ng Magnolia ang kanilang ritmo sa depensa, kadalasan ay nahihirapan ang kanilang mga kalaban na makahanap ng madaling puntos. Pero hindi rin dapat maliitin ang Blackwater. Sa bawat bagong conference, palaging may pagkakataon ang isang koponan na magpakita ng malaking improvement. At kung maipapakita ng bossing ang agresibong depensa, mabilis na transition offense at magandang ball movement, mayroon silang pagkakataong gawing dikit ang laban. Isa rin sa pinakamahalagang magiging susi rito ay ang rebounding. Kung sino ang mas makakakuha ng second chance opportunities, malaking posibilidad na sila rin ang makakakontrol sa momentum ng laro. Bukod dito, magiging mahalaga rin ang pag-aalaga sa bola. Hindi maaaring magbigay ng maraming turnovers ang alinmang koponan dahil pareho silang may kakayahang parusahan ang bawat pagkakamali sa kabilang dulo ng court. At syempre, malaking factor
factor din ang magiging adjustment ng dalawang coaching staff habang tumatakbo ang laro. Alam naman natin na sa mga dikitang laban, kadalasan ay ang tamang adjustment sa second half ang nagiging dahilan kung sino ang nagwawagi sa huli. Kaya asahan nating magiging isang physical, exciting at highly competitive na laban ito mula first quarter hanggang final buzzer. Kung pagbabasehan ng karanasan at consistency, maaaring bahagyang lamang ang Magnolia sa matchup na ito. Pero hindi rin malayong makakita tayo ng isang dikitang laban. Napatunayan na rin kasi ng Blackwater nung nakaraang conference na kaya nilang manalo laban sa Magnolia kapag naging maayos ang kanilang execution at napigilan nila ang momentum ng kanilang kalaban. Kaya kung gusto ng Magnolia na makabawi sa kanilang naging pagkatalo noong Commissioner's Cup, kailangan nilang magsimula ng malakas at huwag hayaang magkaroon ng kumpiyansa ang Blackwater. Samantala, para naman sa Bossing, malaking oportunidad ito upang patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa isa sa mga mas matatag na koponan ng liga. Kaya mga idol, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta ng laban na ito? Makakabawi kaya ang Magnolia matapos ang kanilang pagkatalo sa huli nilang paghaharap? O muling makakagawa ng sorpresa ang Blackwater at makuha ang isa na namang malaking panalo? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong score prediction at kung sino sa tingin ninyo ang mas mananaig sa napakahalagang import matchup. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang ating PBA Governors Cup previews, recaps at updates. Maraming salamat sa pananood at magkita-kita tayo sa susunod na video.